So, purihin po ang Panginoon. Are you happy this morning? Amen. Lahat po tayo ay nagagalak at nagpupuri sa Panginoon sa kanyang kabutihan. So, purihin po ang Panginoon sa panibagong pagkakataon. So, sa mga kapatiran po natin sa online, sa magandang umaga pong muli. At tayo po ay nagagalak na tayo po ay magkakasama muli sa araw na ito upang tayo po ay magpuring muli at sumamba sa Panginoon. So, para sa mga bago at hindi po nakasunod dito sa ating pinag-aaralan, ang tinatalakay po natin ay aklat pa rin po ni Nehemiah. So, nagsimula po ito nung bigyan ng kabigatan ng Panginoon si Nehemiah para tulungan yung mga Israel na kababayan niya na muling maitayo ang Jerusalem. Si Nehemiah kasi nandun sa province ng hari na sumakop sa kanilang lugar. So, dahil sinakop sila ng hari ng so giniba nila yung Jerusalem. Ang dahilan nun dahil sa kanilang katigasan ng ulo. So, yun yung pinanggagalingan ng ating kwentong tinatalakay. So, si Nehemiah, sa tinats ng Lord yung puso't kaisipan niya, na pangunahan niya yung muling pagtatayo ng Jerusalem. At itong pinag-aaralan natin, kung natatandaan niyo pa yung last na nung January, nangangalahati na sila doon sa kanilang ginagawang trabaho. So, syempre, di ba tayo, pagka tayo nagtatrabaho, kapag nangangalahati na minsan, yung ginagawa natin, minsan doon pumapasok yung, parang minsan, tatamarin ka na. Di ba? Siguro, kung na-experience mo kayo nagtatrabaho, parang doon nag-border yung magiging mas masigasig ka ba sa paggawa o minsan, yun yung magiging dahilan para maantala yung ginagawa mo at dahil tinatamad ka na. So, yun. So, tapusin na natin ang iba. Okay po. So, nasa kalagitnaan na sila ng kanilang proyektong ginagawa. So, sabi nga rito, at kung naalala nyo pa yung magandang komentong ating pastor, sabihin ko na lang. Meron tayong mga dapat na ginagawa sa ating buhay. Kasi sila Nehemiah, bago sila magpatuloy doon sa kanilang ginagawa, meron silang mga bagay na ginawa muna nila bago nila ipagpatuloy yung kanilang trabaho. Okay, so sabi rito, hindi tayo pwedeng magpatuloy sa ginagawa natin sa buhay na di mo na natin dinidil o di mo na natin isinasaayos ang dapat nating isaayos. Kasi kagaya nga ng sabi ko sa inyo, yung pagtatayo kasi ng pundasyon, hindi madali yan. Kasi kung hindi mo siya tisimulan ng tama at saka ng mas maayos, hindi mo siya magagawang matibay yung pundasyon. Kasi meron kang kinakailangang gibain at hukaying pundasyon para mas maipatayo mo siya ng mas matibay. So doon sa nakaraang pagtalakay natin, sabi nga sa inyo kanina, gaya ni Nehemiah, unang-una, napakadami nating dapat na iwasan kung gusto nating maisaayos ang ating buhay. Kasi yung kwento ni Nehemiah, pwede nating i-apply sa ating buhay din sa ngayon. Kung gusto natin na maayos yung ating buhay, kinakailangan, kagaya nila Nehemiah, iniwasan nilang sila ay papanghinaan ng loob kasi napakaraming dahilan para tayo ay tumigil at magpatuloy sa ating ginagawa. Especially kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kasi maraming mga discouragement, maraming mga hadlang para makapagpatuloy sa paglilingkod. Pero sila Nehemiah, inyong kanilang iniwasan nilang papanghinaan sila ng loob para magpatuloy sa gawain. So, hindi sila nag-discourage, hindi sila nagpa-apekto doon sa kanilang mga kaaway para sila ay papahintuin. At hindi sila nagpa-apekto doon sa mga suliraning kinakaharap nila. So, sa ating buhay, parang ganun din yung sitwasyon natin kagaya ng Nehemiah. Kung yung isang tao, sabi nga nung pastor natin, kung yung isang tao, kaya isang sitwasyon, ay hindi nakakatulong sa atin para tayo ay lalong lumapit sa Panginoon, mas makabubuting iwasan natin sila. Di po ba? Sabi nga nung mas mabuti pang nag-iisa ka na naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Kesa naman yung may kasakasama ka, yun naman ang hahatak sa'yo, pababa. Yun yung mga natalakay natin ng mga nakaraan. So, sa pagharap natin at patuloy natin pagsisimula sa buhay natin, especially sa pagharap ng panibagong taon. At sa mga Chinese, ganyan pala nagsisimula yung taon nila. Happy Chinese New Year. Kaya kami pati ko yung kapatid natin niya mamaya. Matitikpan niyo mamaya yun. So, kung dito pa kayo mamaya.
Kaya mag-stay kayo para may tikoy tayo mamaya. Para dikit-dikit na ang relasyon ng mga magkakapatid. Okay? So, okay, so sa pagsimula natin sa buhay natin ito ngayong taon, merong mga bagay tayo na dapat nating simulan. Kung gusto nating mas magkaroon tayo ng mas malalim pang ugnayan sa Panginoon, siyempre meron tayong dapat na ginagawa para mas tumibay pa yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Kaya napakaganda yung tanong sa ating pastor nung nakaraan, kung natatandaan pa ninyo. Sabi ng ating pastor, kung hindi natin ito sisimulan ngayon, kailan pa? Diba? Natatandaan nyo? Siguro, sa sitwasyon nila ni Nehemiah, sinimulan na nilang alisin at tanggalin yung mga kalat at mga basura doon sa Wall of Jerusalem. Kasi yun naman talaga yung dapat na gagawin. Kasi hindi talaga nila mapapatatag yung pundasyon kung natatandaan yung pinag-usapan natin. Hindi nila muling marirebuild ng maayos kung hindi nila tatanggalin yung kalat at basura na dapat alisin sa lugar na yon. So, sinimulan nilang alisin, sinimulan nilang tanggalin yung mga kalat at basura, at sinimulan nilang itayong muli yung pader ng Jerusalem. Sinimulan nilang patatagin. So, dahil doon, unti-unti nilang nabuo yung pundasyon ng Jerusalem ng mas matibay. So, sa ating buhay, kailan natin sisimulang patatagin ng ating ugnayan sa Panginoon? Yun yung iniwang tanong sa atin nung pag-aaral natin. So, sa patuloy ba natin itong patitibayin pang muli o mananatili na lang sira-sira at giba-giba, di ba? Yun yung magandang pag-isipan natin. So, kailan natin sisimulang tanggalin ng kalat, meaning yung kasalanan ng ating buhay. Kasi sa totoo lang, napakahirap minsan alisin yung kalat sa bahay. Mahirap maglinis. Pero after mo makapaglinis, doon mo makikita yung aliwalas ng lugar, aliwalas ng bahay, at mas makakapag-isipin na mas maayos at tama. So, sa ating buhay, para magawa natin yon, ang magandang tanong, kung hindi natin ito sisimulan, kailan pa? Yun yung mga sinabi ng ating pastor. Sa panguli, napakaganda yung paalala sa atin ng ating pinag-aralan. So sa ating buhay, kagaya lang ng Nehemiah, meron tayong dapat nabantayan. Kasi hindi lang napatapos sa paglilinis nila eh. Kasi nakita rin natin na nagbantay sila. Araw at gabi nga yung pinag-usapan natin doon eh. So, kasi kung meron na tayong iniwasan na dapat na hindi natin ginagawa, hindi nangangulugang hindi ka na dapat magbantay. Kasi iba kasi nagiging kampante na eh. Okay na, nagawa ko na yung pero parang baliwala na yung susunod. Ibig ko lang sabihin, kung pwede tayong, kasi iniisip na iba, hindi ko na siya kasama eh. Kasi kung yung kasama mo naging hindi na para ikaw magkasala, dapat mo rin bantayan ng sarili natin kasi kung pwede tayong magkasalang mag-isa. Yun yung sabi nung pinag-aaral natin noong nakaraan. Bukod sa dapat nating bantayan ang ating kalagayan, which is obvious naman, pero kung meron tayong dapat na bantayan, yun yung sarili natin kasi prone pa rin tayo na magkamali at saka magkasala. So sa pagpapatuloy natin ngayong umaga, patuloy tayong bigyan ng Panginoon, bear with me, na ano ba yung pwede nating mahanapan ng aplikasyon dito sa panibagong mga bersikulo na ating pag-aaralan para makapulutan natin ang aral ngayong umaga. So, doon sa nakaraang pag-aaral natin, kasi napakaraming mga attempt yung mga kaaway ni Nehemiah para sila ay pigilan. Pero sabi nga nung verse 13, kung meron kayong mga Bible, mababasa niyo dyan, kasi ang ginawa ni Nehemiah, nung mabalataan nila na atake yung mga kalaban nila, ang ginawa niya, pinagsama-sama niya yung mga magkakapamilya. At kapag narinig nila yung babala, yung trumpeta, magsasama-sama sila para ipagtanggol nila yung kanilang sarili. So dahil dun sa pamamaraan na yun ni Nehemiah, kumbaga ba, yung mga sumasalakay sa kanila ay nabigo. So, bukod pa doon, yung mga kasamahan ni Sanballat na kalaban nila, yun yung nagbibigay sa kanila ng impormasyon na sa ganitong oras, sasalakay sila. So, nagkaroon sila ni Nehemiah ng time para sila ay paghandaan. So, yan yung mga nakaraang pag-aaral natin. So, dahil doon, napaghandaan nila ni Nehemiah yung mga bawat pag-atake ng kaaway. So, ang naging resulta doon sa kaaway, feeling nila sila ay nabigo sa kanilang pag-attempt na sila ay pabagsakin. So, ito ang nagbigay ng panibagong katatagan sa mga Israelita sa kabila ng kanilang maraming pagod kasi hindi madali talaga yung pagtatayo. So, dahil
nakita ng mga kababayan ni Nehemiah na sila ay nagpapatuloy sa kabila ng mga hadlang, iyon nagbigay sa kanilang kalakasan para sila ay magpatuloy, hindi sila papanghinaan ng loob, lalo silang nagpursige na gumawa. Kasi pwede ka naman gumagawa na kapag kasi ang isang tao nagtatrabaho ng takot, iba yung trabaho mo, di ba? Hindi ka, siguro kung gumagawa sila ng takot sila, maaring hindi pulido, kaya hindi magiging quality yung trabaho nila. Pero dahil sa nagkaroon sila ng assurance na kakampi nila ang Panginoon, hindi sila pababayaan ng Diyos, nagpatuloy silang gumagawa ng masaya, masigasig, masigla. So, alam niyo naman po, di ba, pag nagtatrabaho tayo na gusto mo yung ginagawa mo, masigla ka. So, talagang, sabi nga dito, yung trabaho mo ay excellent, nasusundan. So, pansinin niyo sa verse 15, nang mabalitaan at malaman nila Sanballat, kasi ito na yung time na na bawat plano nila Sanballat, mukhang napupurnada. Kasi di ba pag aatake sila, laging yung pupuntahan nilang lugar, andun naman yung sila Nehemiah na nakahanda na sila ay depensahan yung kanilang ginagawa. So, sabi dito, nakadepensa sila Nehemiah, kaya lagi nilang naipagtatanggol at naipaglalaban at naipagsasanggalang yung kanilang gawain. Una, sa tulong ng Panginoon at dahil din sa kanilang pagkakaisa. So, ito yung sitwasyon nila. So, sabi ko nga rito sa ating pag-aaral, nung sila ay sumusugo doon kila Nehemiah, lagi silang napapaurong kasi nga, laging nakaredy sila Nehemiah para sila ay pigilan. So, kada pag-atake nila, bakit parang well-prepared kagad sila Nehemiah? Kasi di ba alam niyo po ba kapag sumasalaki kasi ang kalaban, ang gusto ng kalaban yung gugulatin ka yung gulat na talagang di ka prepared. Kasi pag gano'n yung sitwasyon ng aatake nila, talagang unang bugso pa lang ng pag-atake nila, makaka-penetrate na sila. Sila, malayo pa lang, kung na-imagine nyo yung sitwasyon nila, malayo pa lang talagang nakasiguro, nakatapat sa kanila. Kasi sila Nehemiah, may pana, may sibat, may mga kalasag, di ba? So pagtingin pa lang, malayo pa lang, na sa kanila yung mga palaso at saka sibat. So talagang nagulat sila, napapalibutan na sila ng depensa nila Nehemiah. So sana na-imagine niyo yung gusto kong pa-imagine sa inyo. So ang daming bantay. So sabi ng mga kalaban, atras kasi baka matalo lang tayo kung sila ay ating pupursigihin na labanan. So hindi na nila sinubukan sila pa ay lumaban kasi alam nilang sila ay matatalo lamang. So dito pa lang magkakaroon na tayo ng pwede nating mai-apply sa ating buhay. Especially kung alam natin at batid natin ang kalooban ng Lord sa atin. Kasi lahat naman tayo dito ay mananampalataya ng Panginoon, di po ba? Tayo ay nagsisikap na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, sa ating buhay, mananampalataya, huwag na nating subukin pa na pag matigasin ng ating puso, especially kung narinig na natin ang kanyang salita. Kasi bilang mga mananampalataya, may mga warning sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Hebrew chapter 3 verse 15, today, if you will hear His voice, harden not your heart as in provocation or rebellion. So bilang mananampalataya, huwag na nating pagmatigasin pa ang loob natin. Kung alam mo na ito yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, huwag ka nang sumuway. Kasi hindi ka naman mananalo sa Panginoon eh. May nanalo ba rito na lubag sa kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay? Especially kung ang pinapagawa naman sa atin ay para rin sa ating kabutihan. Kung natatandaan nyo yung mga Israel, ganito rin yung situation. Ito yung sinasabi ng Psalms chapter 95, verse 7 to 11. Babasahin ko na lang sa Tagalog para mas madali-daling intindihin. Sabi ng Psalms chapter 95, verse 7 hanggang 11, siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hiram. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag pagmatigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang sa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita nila ang aking ginawang sila'y nakinabang. 40 taon sa inyong mga ninuno ako ay nagdamdam, at aking sinabi, sila ay suwain, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ito kasi yung time na yung mga Israelita, sa kabila ng patuloy na pagpapakita ng
pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoon, andun yung katigasan nila ng loob na sila ay sumuway. Sabi nga rito, wala silang pakundangan sa ating Panginoon. Sila ay patuloy na lumalabag sa kalooban ng ating Panginoon. Pero dahil dito, sila ay pinarusahan. Alam niyo naman yung story ng Israel bago sila pumasok sa Promised Land. Lahat ng mga edad ng below 18, 18 pataas, talagang hindi nakapasok sa lupain ng pangako ng Panginoon. Ang nakapasok lang yung pababa. Bukod kina Joshua at kina Caleb na ating ding pinag-aralan ng mga nakaraan. Ang ibig ko lang sabihin, bakit pa natin itatry o susubukan kalabanin ng Lord kung mabibigo lang tayo? Kasi alam naman natin ang kalooban ng Lord sa bawat isa sa ating mananampalataya, di ba? Ang sundin ng kanyang pinag-uutos. Dahil nga sa katigasan ng ulo natin, akala natin, makakalusot. Pero hindi. Panginoon subo. Pero ako, kaya ako ito sinasabi kasi, guilty rin naman, wala naman siguro makapagsabi na hindi tayo nagkukulang sa Panginoon. Lahat naman tayo ay dumadaan sa proseso na yun. Pero ang pinapaalala lang sa atin ng Panginoon, huwag nang magmatigas ang ating ulo pag tayo ay napalalahanan ng salita ng Panginoon. So parang yung kalaban nila Nehemiah, kasi alam nila, buti nga sila, hindi na sila nagtigas-tigas sa ulo kasi nalaman nila na kung sila ay lalaban pa, matatalo lang sila kasi well prepared sila Nehemiah eh. Ito lang yung connection na nakikita ko. So, kung sa simula pa lang, alam mo lang matatalo ka lang, especially kung ang kalooban ng Lord ang yung nilalabanan, huwag ka nang lumaban kasi hindi ka talaga mananalo. So huwag tayong gumaya doon sa mga Israelita na nasa ilang, na patungong promised land, na patuloy na nagmatigas ang ulo at kinalaban ng Lord. Dahil patuloy nilang sinusuway at naging suwail sila sa kalooban ng Panginoon. So ibig ko lang sabihin, ganoon din sa ating buhay, bilang mananampalataya ang palala sa atin. Ang warning sa atin, huwag tayong sumuway at magmatigas ang ulo natin at magkaroon ng pakundangan sa Panginoon. Kasi ang nakakalungkot, karamihan sa mga mananampalataya wala nang pakundangan sa Panginoon. Ano ba yung pakundangan? Yung respeto, yung paggalang, yung pagbibigay ng... Kasi sinabi sa'yo ng magulang mo, wala kang pakundangan, bastos ka na susundan. Alam mo yung bastos na anak sa magulang, yung siguro yung hindi lang naman kasi nag-uupo nga, pero yung tono naman ng anak mo, parang oo, yung mas mabuting hindi ka na nag-uupo, pero yung pagtono ng pananalita mo, parang sinabi mo na rin sa akin na yung tanggap ko, parang bastos na rin sa dating sa akin na susundan nyo ba? Parang sa mga anak, pag iutusan ka ng magulang mo, opo! Mas malakas pa yung mo. Di ba, minsan, guilty rin kasi, di ba, para hindi naman masama pakinggan. Pero, ang dating sa magulang mo, sakit nun. Kasi, mabuti pang, kung yung mga ibang magulang dito na nakaka-relate, siguro, yung mga wala pang mga asawa at mga anak, makaka-relate kayo pag dumating na kayo sa sitwasyon yun. Kaya, okay mag-alala, darating kayo doon. Totoo, kasi bilang mga magulang, akala ng mga anak, yung simpleng pabalang-balang na pagsagot, di ba? Ang sakit sa kalooban ng magulang yun, especially kung ang itinuturo mo naman sa mga anak mo ay para sa kapakanan nila. So yun, sana nasusundan. Alam nyo po, hindi naman talaga madaling sumunod sa Panginoon. Mahirap. Hindi rin naman madaling sumuway sa Panginoon, mas mahirap din. Kasi kapag sumuway ka, pagsisisihan mo rin sa bandang huli. Kaya ang point lang dito, hirap at hirap lang din naman ang susuungin natin. Doon na tayo sa hirap na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi akala mo ba pag sumuway ka sa Lord, madali? Hindi. Kapag Kristiyano ka, may kasamang palo yan. May kasamang, may kasamang, chastisement, may kasamang, pagtutuwid. So akala ng ibang mga anak, dahil sa pagsuway nila sa magulang, nakaano na sila. Magiging magulang din kayo. Kasi tatandaan nyo, ano man ang tinatanim natin, atin ding aanihin. Kaya, kaya nga lagi ko sinasabi sa anak ko, huwag mo akong paanihin ng mga bagay dahil di ko tinanim sa aking magulang. Kasi, tama-tama, nung nabubuhay pa yung magulang ko, kasi pumapasal sa bahay. Yung pagsagot at pagbalang-balang, talaga hindi namin kayang gawin sa magulang. Iba kasi talaga yung training ng magulang dati, siguro yung mga ka-age ko, tingin mo pa lang talaga ng magulang mo, talagang ka na isang tingin lang sa'yo ng magulang mo, talagang ka na hindi ka nakakabahan, kundi malalaman mo yun kasi
Pag alis kung halimbawa, bibisita ka, kudik-kudik ka sa tatay mo, tatay, yung pera, yung pera. Titingnan ka lang ng tatay mo. Pag hindi ka pa nakaget doon, sige, mamaya. Alam mo lang mangyayari, pag alis ng bisita, talagang, anak, hindi ka rito. Eh, ngayon, yung magulang mo kayo, tirik na, nakakarinig. May narinig kasi ako mga bata, mas matatapang pa sa magulang. Lalo pag bibisita, doon talaga mangungulit. Yung magulang siguro, yung alino na magulang, parang gusto na sa kanila yung anak niya. Kaya, ibig ko na sabihin, kung yung mga wala pang asawa rito, kapag ganun yung ginagawa nyo sa mga magulang nyo, huwag kayong mag-alala. Magiging magulang din kayo. At ako naniniwala kung anong tinanim mo, hindi na nag-aanim kasi wala kang may tutulong sa anak mo kung hindi mo natutunan sa magulang mo, di ba? Kasi kung naging pasaway ka sa magulang mo, ano ituturo sa anak mo? Magpasaway din. At kung hindi mo man sa turuan direkta, kapag hindi mo sila naitiwid sa murang edad pa lang, ganun din na magiging ugali nila. So, ibig ko lang sabihin, sa ating Panginoon, kapag tayo ay sumusuwa, hindi naman tayo makakalusot kasi hindi tayo papalampasin ng Lord kung talagang tunay tayong mga anak. Kaya sabi sa Bible, walang tunay na anak na hindi sinasaway ng magulang. Kasi kung tunay na anak ka, talagang aayusin ka ng magulang mo para ikaw ay umayos. Diba? So sana na ano. So, sabi rito sa ating pinag-uusapan, so dito sa pag-atake lang kalaban nila ng Himaya, nung sila ay sinusugod na, gusto kong ilagay kayo doon sa sitwasyon nila. Ang gusto kasi ng kaaway, pag umatake sila, easy win. Yung madali silang mananalo, hindi sila mag-i-effort pa na magpakapagod. Ang gusto nila, pag lumaban yung kaaway, pagdating nila doon, suko na kagad yung kaaway. Kasi ba, kung naratnan nila sila na Himaya na hindi well prepared, busy-busy sa ginagawa, walang nagbabantay. Easy win. Kasi, ano kagad nila, masasakot kagad nila yung buong Jerusalem kasi hindi sila nagbantay eh. Hindi sila well prepared. So, yun ang gusto ng kaaway na pag inatake sila, hindi sila handa para madali silang mapasok. So, sabi ko nga rito, kaya napakahalaga bilang mga nagsisikap na mga mananampalataya ng Panginoon na sumusunod sa kalooban ng Lord na maging maingat tayo kagaya nila ni Nehemiah. Ibig ko lang sabihin, na maging mapagbantay tayo kasi nasabi ko sa inyo kanina, kung naiwasan na natin yung mga kasamahan nating nagdadala sa atin sa pagdayo sa Panginoon, masigit nating bantayan yung ating sarili kasi may prone tayo na magkasala sa ating sarili sa Panginoon. Kasi hindi pa rin tayo prone na hindi tayo magkakamali sa Panginoon. So, ang kaaway kasi laging nandiyan para tayo ay abangan na magkamali at magkasala. So, nag-aabang lang ang ating kaaway para tayo ay masila. So, sa lahat ng ito, so silang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng muog. So, sa kabila ng mga atake, nagpatuloy sila sa paggawa ng muog. Lahat sila ay bumalik sa kanilang ginagawa after nun. So, nagbalik sila sa kanilang trabaho. Ang ibig ko lang ano yun dito, alam niyo po, yung totoo kasing katagumpayan, hindi yung, kumbaga ba, nadepensa, diba, may gawain pinapagawa sa iyong Panginoon. Andyan yung mga hadlang na ginagawa ng kaaway para ikaw ay pigilan. Andyan yung mga kaaway mo para ikaw ay hadlangan. Ang ibig ko lang sabihin doon, hindi masama na naidepensahan mo yun. Hindi masama na ipagtanggol mo yun mula sa atake ng kaaway. Ang mahalaga, na ito ay nadepensahan mo, pero nagpatuloy ka pa rin sa iyong ginagawa at nagpatuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi sapat na naprotektahan nila ni Nehemiah yung wall. Okay, maganda na protektahan nila. Pero kung sila ay tumigil na lamang magprotekta at hindi sila nagpatuloy sa paggawa, doon magkakaroon ng kaibahan. Kasi sabi ko nga rito, hindi pa rin may tuturing na katagumpayan yung madepensa nila yun. Ang tunay na katagumpayan, sabi ko nga rito, yung madepensa nila ang Wall of Jerusalem at pagpatuloy nilang mapatapos yun. Alam niyo po, gaya sa ating spiritual na buhay, laging andyan ang kaaway para tayo ay guluhin at tituhin. Madaling isipin na yung natitiis natin yung mga problema sa buhay, yung tayo ay nagbabata, nag-i-endure tayo hanggang wakas. Kasi yun naman talaga ang requirement sa ating bilang mga mananampalataya ng Panginoon na na-endure natin yung mga circumstances na dumarating sa ating buhay. Pero,
bukod doon, nagiging matatag yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil nag-injure nga tayo.